Good day mga idol! Nandito tayo ngayon sa May Cubis, yung bagong bukas na restaurant namin. And mag-unboxing tayo nitong GoPro Hero 13. Excited na ako kasi ito yung gagamitin natin na vlogging camera in the future. So tara, let's go mga idol! So tara mga idol, i-unbox na natin tong GoPro Hero 13 Black na bagong-bago lang mga idol. Excited na akong gamitin to kasi meron siya mga bagong features na useful para sa ating mga siklista. Actually, hindi lang para sa mga siklista, kundi para sa ibang mga vloggers na din. So ito yung pinaka-box niya mga idol, light yung kanyang kulay. Kumpara doon sa GoPro Hero 12 Black na kulay itim yung pinaka-box niya. Kaiba rin dito sa box na to kumpara doon sa Hero GoPro 12 ay meron siyang nakalagay dito na para mga lenses, no? Kasi isa yan sa mga bagong features nitong GoPro Hero 13 Black. So unbox na natin to mga idol. Meron lang siyang pull tab sa ilalim, ano? Tapos atakin nyo lang yan. Pag nahatak nyo na yan ay bubukas na yung box, no? Hindi nyo na kailangang sirain. Tapos sa loob ng box, meron siyang pinaka-container para hindi gumalaw-galaw yung GoPro sa loob para safe na safe pag kami ng biyahe. Then, bubukas nyo lang siya. Medyo nag-struggle ako dito kasi hindi ko makita yung opening niyan. And, ayan, nung nabuksan siya ay, ayan yung mga laman. Siyempre, documentation and siyempre yung pinaka-all-important sticker para idikit natin dun sa mga gamit natin, ano, pati sa laptop. Then mga idol, ito na yung pinaka-contents ng box, ano. Konti lang naman yung laman, pero ito USB cable, syempre. And then yung battery mga idol, ito yung bago sa kanila, yung battery 10% larger capacity, so mas matagal kang makakapag-record ng video. Yung previous battery ay 1720 mAh, samantalang ito ay 1900. Anyway, matetest na natin yung battery capacity na yan kapag nag-vlog na tayo using this camera. Ang balita ko kasi kapag nag-record ka dito ng 1080p tapos 30 frames per second, aabot ito ng 2.5 hours. So matetesting natin yan kapag nag-cover tayo ng mga karera. Ang next na kasama niya dito sa package ay yung standard mount. Pero mga idol, mayroong bagong mount si GoPro, yung magnetic mount na unfortunately ay wala pa akong maipapakita sa inyo ngayon. Ang maganda sa kanya ay mabilis mong mailalagay at matatanggal yung GoPro. Excited akong magkaroon nun kasi alam nyo naman kapag nagba-vlog tayo, minsan ilalagay natin doon sa may handlebar yung ating mount and minsan kailangan nating ipakita yung paligid, so kailangan pwede nating tanggalin ng mabilisan. So ito naman yung mount, standard na to and lahat yata meron ito. Tapos ito yung pinaka thumb screw na matagal na nilang ginagamit, parang 15 years na yung design na to, okay pa rin naman. So last but not the least mga idol, na laman ng box ay itong GoPro Hero 13 Black mga idol. Kung makikita nyo, parang walang nagbago, no? Parang same lang siya dun sa may GoPro Hero 12 and pati na rin actually sa 11, sa 10, sa 9 at saka sa 8. Okay to para sa akin mga idol kasi at least yung mga previous generation na mga GoPro accessories ay pasok pa rin dito sa GoPro Hero 13. So at least yung media mode tsaka iba-iba pang mga cases para sa GoPro ay pasok pa rin dito mga idol. Pati na rin yung mga iba't ibang protective cases na pinagbibili ko para sa GoPro. Pero kung pareho lang ilabas, ano yung nabago dito sa may GoPro Hero 13 versus dun sa mga previous generation? Actually, sobrang daming nabago mga idol. Sobrang dami niya ay hindi natin siya kayang i-cover dito sa may unboxing natin na to. So kung gusto nyong malaman mga idol kung ano yung mga bago or mga importante, ilalagay ko dito sa may screen. Ang pinaka gusto ko dito ay yung nag-introduce sila nung HB series of lenses. Next ay yung ibinalik nila yung GPS. Ang susunod ay yung naglagay sila ng option na pwede kang gumamit ng magnetic mount. Nag-introduce din sila ng bagong battery door kung saan pwede mong i-charge yung iyong camera na hindi mo tinatanggal yung kanyang pagiging waterproof. Yan at marami pang iba yung mga features na included dito sa may GoPro Hero 13 Black. Sabi ko nga, hindi natin iisa-isahin yun kasi hindi naman review ito mga idol, kundi unboxing lamang. Sa mga future vlogs natin, pwede natin silang introduce isa-isa. Nga pala mga idol, in-unboxing nga rin pala dito itong mga neutral density filters na kasama dun sa mga bagong features ng GoPro Hero 13 Black. Bali yung mga filters na to mga idol, kaya nilang mag-introduce ng motion blur dun sa ating mga videos. Kadalasan ang gumagamit ng mga filters na to ay yung mga vloggers na nagdo-drone o kaya naman ay kumakarera na gustong mag-introduce ng cinematic blur sa kanilang mga videos. So tayo definitely mga idol ay magagamit natin ito. Bale dito sa kit ay merong 4 na filters and papadilim siya ng papadilim from 8 to 32 stops. Tapos may lens cover din para hindi magasgas yung lente. Next naman ay
i-unbox natin ay itong ultra wide lens mod na ginagawa niyang super wide yung view ng GoPro. Sa standard lens pa lang mga idol, napaka wide na ng kuha ng GoPro. What if idagdag mo pa tong max lens mod mga idol? Grabe na yan. Magandang gamitin itong max lens mod kapag ka gusto mong magpakita ng speed. Kung gusto mong ipakita doon sa mga viewers mo na mabilis yung takbo mo, this is the lens to use. Definitely din mga idol, magagamit natin to. So that concludes our unboxing of the GoPro Hero 13 Black and its accessories na meron ako. Hopefully magamit na natin to soon, pero kasi ulan ng ulan mga idol, di tayo makapag-bisikleta. Try natin bukas, kahit umuulan, birahin na natin. Nandito nga pala tayo mga idol sa Tubi's. Ito yung restaurant na inopen namin. DIY ramyun siya, parang do it yourself, diba? DIY. So, paano pa kumain dito? Tuturo ko sa inyo paano. So una muna mga idol ay kukuha ka ng tray para doon sa mga lahat ng bibilin mo, tapos pipili ka ng mga noodles dito, no? Meron ditong noodles na manghang, merong hindi manghang, merong may sabaw at walang sabaw. So pili ka na lang kung anong type mo, tapos iba-iba rin yung flavors. Tapos after that, pili ka ng mga toppings mo, premium lahat yan mga idol. And masasarap lahat yan, walang ano dyan, hindi masarap. Tapos pili ka rin ng type mo na seaweeds kasi hindi kompleto ang ramyun kung walang seaweeds. Bayaran mo na, and then after mong bayaran ay uumpisahan mo na siyang lutuin dito sa may cooker mga idol. Andyan naman yung instructions, madali lang naman. And kung hindi nyo pa maintindihan yung instructions, meron namang mga staff na handang tumulong sa inyo. So dito may sabaw kasi yung wala kasing sabaw yung noodles na napili ko. So M2 tapos press start lang mga idol. And ayan na, siya na magluluto. Pero syempre, kailangan mong halu-haluin, kundi ay didikit yung noodles doon sa may ilalim ng bowl, no? Hindi siya hindi umiinit yung handle na yan, no? Yung nakita nyo yung pinaka-handle nung pot na yan, hindi yan umiinit. So kahit na niluluto, pwede mo siyang hawakan. So, hindi ka mapapasok. Tapos, ayan, para maluto yung toppings, isabay mo na rin yung pagluluto niya dito sa may noodles, no? So, 5 minutes lang, enough na yan para maluto yung mga toppings, ano? Tapos, after nyan, mga idol, kapag ka naluto na, after 5 minutes, ay kusa na siyang mamamatay, and then, pwede mo nang ilagay yung mga sauce, no? Yung kasama nung, yung pinaka seasoning, pwede mo nang ilagay doon sa may noodles, and then wala, tapos na, diba? Pwede ka nang kumain mga idol. Bili na rin kayo ng drinks kung gusto nyo, tapos bilhin na rin kayo ng ice cup para malamig yung drinks nyo. So yun lang mga idol, sana bukas hindi umuulan para makapag-testing tayo ng camera natin and magamit natin yung mga bagong features niya. Hanggang sa muli, peace!